Hello everyone! Welcome back to another vlog, and in today's video, meron tayong gagawin, and meron ako ditong potting mix. May coffee tayo dito. Kape tayo guys sa maulang panahon. Magpa 4 o'clock na ng hapon, and maya maya lang uuwi na si Dara. Mag-ano pala muna ako? Mag-gloves. Wala kasi ako nung gardening gloves. Or meron ako nun. Kaya lang kasi matigas. Yung dito sa dulo. Parang naaasiwa ako. Or hindi ko bet na magsuot ng ganon. Yung po pwede mong ihukay sa lupa. In today's video, ang gagawin ko ay magre-repat ako or magpapalit ako ng potting mix ng halaman na to. Meron ako ditong Clarinervium na 1 taon na mahigit sa akin. Tingnan nyo guys, so ang lungkot ng dahon niya, hindi ko alam, may bulok ata. Hindi ko alam kung may bulok talaga to kasi nakatungo na siya ng ganyan. Actually, nung nabili ko to, nakatungo talaga sila ng ganyan. Pero, ngayon, mas tungo siya and mas kulubot yung dahon. Kaya, feeling ko may something dito sa, sa potting mix or ayaw niya ng potting mix nito. Hindi ko alam kung bakit ganito yung potting mix niya. Yung maraming garden soil. Teka lang ha, tanggalin ko muna to. Yan, ang dami niyang garden soil guys. Ayan, isa rin sa dahilan kung bakit nagkakaganito yung ibang halaman natin is ayaw nila ng hindi nakakahinga sa potting mix. Alam nyo naman, pag garden soil, mabigat siya para sa halaman, lalo na pag puro. Ito naman hindi puro. Siguro na ang potting mix nito is used na or mga nagamit na potting mix na okay pa kasi nga nung time na iniripat ko siguro to is wala na ako ibang potting mix. Yun yung natatandaan ko kasi nung binili ko to more on cocoa cubes siya. Kaya naman ililipat natin siya sa maraming cocoa chips. Isa sa dahilan din kung bakit nagkakaganito or walang ano ba tawag dito, improvement ang isang halaman is either may langgam dito sa loob or ayaw niya ng potting mix or ayaw niya ng pwesto niya. Actually, dito siya nakalagay sa pwesto nung ibang anthurium ko, si Clarinervium. And, nagkaganyan siya. Tapos, inilipat ko siya dito, lalo siya nagkaganyan. And, inilipat ko ulit doon. Siguro ang interval ng paglilipat ko dito is nga 4 months or 5 months. Ganon, kasi lagi itong kasama nung isang magnificum ko doon. And, nakalagay lang siya sa ilalim. Pero, hindi siya talaga maganda kahit na nadidiligan yan. So, nilipat ko nga doon. Kaya lang, nakita ko ngayon, bakit ganyan ang dahon mo? Tingnan natin kung ano yung kanyang problema. Meron ako ditong potting mix sa gilid. Kung may maririnig kayong ulan is hindi ko pala nalagay yung naglipat ako ng hoya eh. Kasi naglagay ako ng trellis, hindi ko pala nailagay yung tag. Lapit kayo konti. Baka hindi nyo ako marinig kasi maingay. Kape tayo guys. Mainit pa. Ito yung potting mix na gagamitin ko. Meron ako ditong mga pinaggupitan ng cable tie. Kasi nagripat nga tayo ng hoya. So, ilagay ko siya sa isang tabi. Tapos, yung potting mix is yung nabili kong cocoa chips. Ito yung potting mix niya, Sana makita nyo, Cocoa chips. Basta, isa na to sa favorite ko na chips. Itong coco na to. Perlite, vermiculite, ano ba yon? Yung acacia barks, vermicast, and ito yung gamit ko ngayon na potting mix. Ito guys, yan, bumili ako ng dalawa kasi nga magtatanim ako ng mga hoya and soilless siya, soilless medium. 149 pesos. 149.75 pero po pwede naman kayong gumawa na lang yan. Ramgo yung tatak, pang hoya ko sana. Ayan, since na meron pa naman tayong isa, tapos nag-order ako, hindi naman to mauubos dito sa isang to. And yung atin kasing mga halaman na hoya, po pwede rin naman siya sa aroid mix. Basta kung saan mabubuhay, yun na lang. Hindi tayo maarte, kaya lang. Eto kasi, ang pangit ng tubo yung kape ko, sumasahod. Tignan natin yung potting mix na ginamit ko before. Hindi ko na talaga siya matandaan dahil matagal na to. 1 taon mahigit na yata to. Ayun guys, na na pala yung kanyang
Ito rin yung gagamitin kong paso, lilipat ko lang. Yung roots niya, pakita ko ha. Oh, yan yung roots niya. Ang healthy naman ng ibang roots. Ayan oh, hindi ko na siya babanlawan. Kasi wala naman siyang, patong muna natin. And check natin kung meron ba tong mga itlog ng, ano ba yun? Ng ants, ng langgam. Kahit i-check natin yung mga itlog ng langgam dyan kung meron, is magkikita naman tayo ng mga ants na magpupulasan dyan. Pero wala guys Ang tanging problem na nakikita ko dito is masyadong compact yung kanyang potting mix, garden soil, and pumice. Madami siyang pumice actually. Kaya lang, parang ayaw niya ng garden soil. And yung kasing pinagtataniman niya ngayon, hanggang dito na lang siya. Yung parang hanggang dito na lang yung kanyang nakatanim. Tapos etong mga to, alisin natin yung mga area na hindi na maganda. Ay, hindi. Tanggalin na natin yung ugat niya. So, ganyan lang. Hindi na ako gumamit ng gunting. Yan. Tapos, iseset aside ko to. Kung mapapansin nyo, baliktaran yung dahon niya. Tingnan nyo, ito. Ganyan lang yung tubo niya. Itong nabili ko to, bukangkang talaga yung kanyang tubo or malalayo or hiwa-hiwalay. Meron sa taas nakatingin, meron sa unahan, may sa likod, ganyan. So, yung space na nakukuha niya dito sa aking garden is malaki. Sa isang pot na to or sa isang halaman na to. So, ang gagawin ko is ilulubog ko lang siya ng konti. Tapos, lalagay ko siya ng new potting mix. Kasi ayaw niya doon sa potting mix. Kahit naman siguro ibang halaman, ayaw dito sa potting mix ko. Bakit ba ikaw yung ginamit ko sa kanya? Na-overwhelmed lang siguro ako dati sa sobrang daming halaman. Tapos, akala ko lahat sila mabubuhay, diba? Ganun naman minsan ano ko lang neto halo ko lang. I think mga ilang araw na to. 4 days. Ganyan. O, tingnan yung potting mix. Maganda. Hindi ko na siya binanlawan. And then, ito ay ilulubog ko lang. Konti. Pwede nga dito yung mas maliit pa na paso. Etong gamit kong paso ay, 7 inches or 8 inches ang laki. Mas maganda yung potting mix niya ngayon kasi kakahinga siya ng ayos. Plus, yung mga aerial roots na lumalabas sa taas, makakagapang na siya ng ayos. Doon binaba ko lang siya ng konti, binawasan ng ugat. O pwede nyong itrim yung ugat pag sobrang dami. Once a week ko lang to dinidiligan. Pero, dahil yung kanyang potting mix is, may mga garden soil nga yata yung laman. So, matagal matuyo yung kanyang potting mix. Kakadilig ko lang neto 3 days ago. And, basa pa rin yung potting mix niya. Pag ang kanya kasing potting mix is more on cocoa chips, cocoa cubes, matutuyo agad dyan. Dinagdagan ko lang siya ng vermicast para may extra, fertilizer. Ayan, Hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay. Doon na lang sa gilid. Tingnan nyo. Ganyan yung kanyang tubo. Before, ganyan na rin yan Napapansin ko dito kay Clary Nerview, matibay siya. Kasi matagal ko na rin siya na nakikita na nakatungo talaga. Kaya hindi ko siya niriripat. Nililipat ko lang siya ng pwesto. So, ngayon ka lang siya naisipang itanim or ilipat ng potting mix. Sana maging okay siya. Ganyan, And matagal siyang mag-brown yung dahon. Etong dahon na to, yan, matagal na yan. Matagal siyang mag-brown. And dahil nagkalat na rin tayo dito, magpo-propagate na rin ako ng ating Florida Beauty. Kuhanin ko lang. Umuulan na guys. Lampas na siya sa pole niya. So, kailangan natin siyang abangan. Kaya lang, naanuhan ako dito, na hindi ko naabutan, na walang ugat to. And, bakit may putol siya, yung sa gilid. Naputol ko ata. I'm sorry, baby. Lalagyan ko siya ng ganito, pang markot lang ba. Ito yung huling bili ko or yung pinakabago. Kasi yung luma ko is napakalaki, hindi siya kasya dito.
Kaya ito na lang yung ating gagamitin. Check ko lang muna ha. Tapos yung gagamitin ko dito guys is yung oh my god, hindi siya kasya. Try ko yung isa, yung luma. Teka lang ha, check natin. Hindi talaga siya kasya. Oh my god. Tingnan natin dito. Balik tayo doon sa maliit. Dito lang siya talaga kasya. Sa maliit. Kaya lang, oo, hindi siya kasya guys. So, ang gagawin natin, paano kaya to? Paano ko kaya to mapopropagate? Hindi siya kasya. Dapat, lagyan lang natin to ng plastic. So, ganun na lang. Lalagyan natin to ng plastic. Kasi, yung gusto ko dito sa ating Florida, after dito, is makapag-cut na ulit ako ng isa pang mother plant. So, pag nagkaugat na ng nagkaugat dyan, pwede na natin siyang i-cut kahit na mataas na. Ang gagamitin ko is itong soilless na potting mix na binili ko sa Builders. Meron kasi ditong sa amin na parang Wilcons, mas malapit. So, doon ako bumili. Builders ang pangalan. Tapos, ipapasok ko lang tong ugat na to. Ay, nako. Lagyan ko lang siya. Hindi ko alam kung ano tong ginagawa ko. Palpak na naman yung nabili kong pang markot. Hindi yata pwede dito sa ating Florida. And dapat ito ay hindi siya mabigat kasi before mabigat yung ating dito ginamit. Ayan na lang yung ginawa ko kasi hindi kasya yung malaki. Ayan, hindi rin kasya yung maliit. Ang ginamit ko is itong Ramgo na pinakita ko sa inyo kanina. Ang potting mix niya kasi is coco peat. Tingnan nyo, may perlite pala siya. And carbonized rice hull. Yun yung kanyang potting mix. Ewan ko lang kung may vermicast yan ha. So ito, ibabalik ko na lang ulit sa pwesto niya kasi ganyan na siya. Hayaan ko na lang, hindi ko na pinutol yung kanyang ugat. Hayaan ko na lang siyang dumami or mabuo yung kanyang ugat. Kasi naputol guys. Ayan yung itsura niya. Siguro paghila ko naputol. Nung nakaraan kasing linggo, ang nakita ko pa lang na bago lumabas ito. Ayan, ang laki-laki na niya. Ang ganda nung kanya mga variegation. At bilis lumago yung ating Florida Beauty. Ito yung isa sa goal ko na paramihin. Si Florida Beauty. Ayan, meron na nga ako ditong mga nakaabang before. Ayan, may mga inabang ako dyan kasi gusto ko i-propagate. Dalawa. Kaya lang, hindi ko na itinuloy kasi nung time na na-busy ako, dumami na yung dahon niya. Tapos, eto ngayon, putol yung isang shoulder niya kasi nung una pa lang itong dating sa akin, may brown na yung dahon niya. Ginupit ko. So far, okay naman. Kasi matagal na to, hindi naman siya nagdidiretso brown. And syempre, itong si Clarinervium, sa mga magtatanong kung anong ID nitong ating niripat or binago ng potting mix is Clarinervium. Anthurium din to guys. Napansin ko doon sa isang vlog ko, puro karamihan pala Anthurium yung pinakita ko, no. Ito, try natin siya na padamihin ang dahon ulit, pagandahin, and pabalikin sa dati na hindi naka-fold yung mga dahon. Ito guys, so fold na fold yung dahon niya. Hindi siya namamatay, pero nagpo-fold yung dahon niya pag may something. Nung nabili ko to, pagkakatanda ko is 5 yung dahon, tapos may palabas na isa, and then may mga lumabas na, may namatay, may lumabas. Siguro ito yung lumang dahon. Hindi ko na matandaan guys kasi last year pa to na nabili ko, early or nasa mid last year. So ito, ililipat ko lang ulit doon and hayaan natin gumanda. 6 yung dahon niya ngayon. Sana pag-update natin, 12 na yung dahon niya. Mabagal tong si Anthurium magdahon sa akin. Hindi katulad ng ibang Anthurium. Kasi nga may something. Kaya siguro mabagal. Kape tayo guys. Lumamig na yung kape ko. And dito ko na i-end ang ating vlog. Kasi umuulan na. Umuulan na naman dito sa amin. Sasabihin nyo na lang, lagi ka na lang nagbablog. Umuulan. Umuulan talaga guys. Literal na umuulan. I think na ngayon, magpa 5. Wala dito yung phone ko nasa loob.
5 o'clock, kaya medyo madilim na. So, see you guys on our next video and keep safe everyone. Bye!